Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Timoteo, 2 Timothy 3:16 to 17. Basahin po natin ang sabay-sabay. All Scripture is God-breathed and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be equipped, having been thoroughly equipped for every good work. Hallelujah. Tayo po yumuko at mananalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We magnify your name, Lord God. Panginoon, salamat po sa gabi ito, O Diyos. Nagpapasalamat kami dahil ikaw po ang nagdako po sa amin sa lugar na ito, Panginoon. It is your divine providence, Lord God, that we are all here. And maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, na patuloy niyo pong binibigay sa amin. All the graces of life, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Sa kalakasan, sa biyaya, sa pagpapala, Panginoon, na patuloy niyo pong binubuhos sa aming mga buhay. Sa oras na ito, O Diyos, hayaan niyo po, Panginoon, patuloy kaming makinig ng iyong mga salita at ito po ay maging pagpapala po sa aming mga buhay, maunawaan po namin ito at maisapamuhay po namin. Sa iyo lamang po ang papuri, pagdakila, pasasalamat sa pangalan na sunod ang lahat na magsasabi ng Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo mga kapatid. Thank you, Jesus. Meron pa ba tayong mga kapatid sa labas? Papasukin po natin. Praise the Lord. Medyo bawasan natin yung konti. Medyo nagpi-feedback. Ayan. Praise God. Kamusta po ang bawat isa? Ayan. Batiin po natin ang bawat isa. Oh, nawala naman. Nawala yata. Taas konti. Ayan. O yung mga kapatid sa kaliwa. Hindi nyo binabate. Yes. Mic test. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hello po. Kamusta po kayo? Purihin ang Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon sa buhay natin. Kamusta po ang bawat isa? Medyo may mga virus sa mga tao, no? Sabi ng government ay may flu alert. Marami pong nagkakasakit. So, ingatan po natin din ang ating mga sarili. Kabilang na ako. Purihin ang Panginoon, pero tayo po ay magpapatuloy. Ang ating pong pag-aaral ay magsisimula po tayo. Gaya ng aking sinabi sa group chat, meron po tayong sermon series. Ang ating pong sermon series ay The 5 Solas of Reformation. The 5 Solas of Reformation. Maintindihan natin. Lately, parang yung ating mga sermon, puro Latin. Coram Deo, Latin yan. Sola, Latin yan. Kasi katulad ng Greek, naging pangunahing lingwahe ang Latin noong mga panahon ng medieval ages. So, kaya maraming mga salita, lalong-lalo na sa theology, ay galing din naman sa Latin. Okay? So, gaya po na sinabi ko, ang ating pong series, The 5 Solas of Reformation, pero kailangan nating maintindihan bakit natin ito pag-aaralan, itong subject na ito. Let me do a introduction to this series. Bago tayo pumunta doon sa ating topic for tonight, I will do an introduction to the whole series. 5 po ito. So, October is traditionally celebrated as a Reformation Month. So itong October, anong tawag po dyan ay Reformation Month. Bakit? In many Protestant churches, particularly those with Lutheran, Reformed, and Evangelical background. Para po sa kaalaman nyo, yung hindi po naka-attend ng Bible study, under po tayo ng Evangelical. Yung madaming hindi matin no? Tayo po, ang ating pong simbahan ay under ng Evangelical kasi tatlo lang major denomination, di ba? Catholic, Orthodox at saka Protestant. Kabilang po sa Protestant ay Evangelical, under po ng Protestant, no? Yun po yung major denomination. October 31, so yung October ay Reformation Month, pero particularly October 31 is celebrated as Reformation Day. Yung October month, pero yung 31 Reformation Day. Bakit? Because it marks the moment in 1517 when Martin Luther famously nailed his 95 theses to the door of the Castle Church in Wittenberg, Germany. That act wasn't just a theological protest.
It was spark that ignited the Protestant Reformation, reshaping the church and Western history. Matindi po itong nangyari na itong tinatawag na Reformation. No, si Martin Luther, kaya I challenge you or encourage you, panoorin po niyo yung movie na Luther. No, maganda po yung movie na yon. Noong 1517 po ang ginawa ni Martin Luther, dahil isa po siyang pare, tandaan niyo itong isang pare si Martin Luther. Nakikita niya, nagbabasa siya ng Biblia, particularly, nagdedwell siya sa Romans, the book of Romans, nakikita niya, nababasa niya na tanging sa pananampalataya lamang maliligtas ang isang tao, tapos ang tinuturo ng Santo Papa o ng Pope, ay kailangan tayong gumawa ng kabutihan katulad ng indulhensya. Alam niyo naman siguro yung indulgence, ano? Magbabayad ka ng certain amount upang ikaw ay maligtas. Bibigyan ka ng certificate, no, ng kaligtasan, yun yung tinatawag na indulgence. So sabi ni Martin Luther, parang hindi yan biblical eh. Nagbabasa ako ng Bible. So because of that enlightenment na nangyari kay Martin Luther, gumawa siya ng 1950s. Actually, hindi naman niya gustong mag-reform eh. Ang gusto lang niya maging biblical, ipamuhay natin kung ano yung nasa sinasabi ng Biblia. So pinost niya, parang nag-post sa Facebook eh. Pinako niya yung 95 thesis niya, nakalagay doon lahat ng pananampalatayang nakita niya sa Biblia na tumataliwas sa tinuturo ng Pope. Ang nangyari ay nagkaroon ng tinatawag na Reformation. Maraming simbahan ang tumalikod sa pananampalatayang Romano. It was a spark that ignited the Protestant Reformation, reshaping the church and Western history. Talagang matindi ang nangyaring Reformation. Anong significance nitong Reformation na to? Kasi in relation to our series, which is 5 Sola, maintindihan muna natin yung Reformation. This act is widely considered the starting point of the Protestant Reformation, challenging the medieval church. Pag sinabing medieval church, ito yung Roman Catholic Church, na ang authority is the Pope. Practices and emphasizing Scripture and grace. The core teaching of Reformation is summarized into 5 sola. So bakit natin pag-aaralan yung 5 sola? Kasi yung Reformation, ang sentro ng Reformation, bakit nagkaroon ng Reformation? Dahil sa turo na 5 sola. Okay, kaya natin pag-aaralan. So, ngayon, punta tayo, nakita na natin yung history ng Reformation. Bakit may Reformation? Kung sino si Martin Luther. Actually, si Martin Luther is instrumental sa aking pagiging, yung aking understanding of the Scripture, yung 5 sola. Kasi mahalaga na itrato natin ang Biblia, ang authority, hindi ang sino man. So, short history tayo ng 5 solas. Ito medyo teaching tayo ngayon. Mamaya may mga preaching, pero mostly teaching tayo. Ano naman ang significance ng 5 sola? Kanina, Reformation, ngayon 5 solas. 5 solas. The 5 solas are Latin phrases that summarize the key theological principles of the Protestant Reformation. Ito yung 16th century. They were developed to clarify gospel against error of the medieval church, particularly regarding salvation, authority, and human merit. Pag sinabing human merit, kasi nga, ang nangyayari noong unang panahon ng medieval ages, ang nangyayari ay minimerit nila yung salvation. Ibig sabihin, pwede palang bilhin ang salvation. Pwede palang gumawa para makamtan mo yung salvation. May certain paggawa ng kabutihan para makamtan mo yung kaligtasan. Alright. The 5 solas are, ito yung mga 5 sola. Ano yung mga 5 sola? Solas, sola fide. Pag sinabing sola, Pastor, ano ibig sabihin ng sola? Pag sinabing sola, ito ay alone from Latin phrase, Latin word. Bakit makikita natin dyan, sola, pakipost mo kapatid. Sola scriptura, yan, Sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, and soli Deo gloria. Actually, basically, lahat yan sola eh. Bakit na iba yung solus? Kasi nga ito ay tumutukoy sa tao. Masculine. Parang grammar kasi yan, katulad ng Greek grammar. Nagbabago yung word according dun sa pagkagamit. Kasi tayo, katulad ng soli Deo gloria, bakit hindi sola? Kasi nga, yung soli, dative siya yung noun niya eh. Ibig sabihin, of. Sa English, ginagamit natin of God. Kaya, soli Deo gloria. Dative yung kanyang subject. Ibig sabihin, of God. Glory to or of. Glory to God. So, yung solus naman, bakit solus Christus? Kasi nga, tumutukoy ito kay Kristo, masculine. Yung iba,
feminine yung kanyang pagkakagamit. Kaya sola. So, but basically, ang tawag dyan ay 5 solas of Reformation. Ang key figures dyan, makikita natin mga kapatid, si Martin Luther, John Calvin, si Huldrych Zwingli, Philip Melanchthon, magkaibigan ito, best friend ito si Martin Luther at saka si Philip Melanchthon. And other reformers. Marami, mga kapatid. John Huss, pagka pinag-aralan nyo yung history, church history, marami kayong maiintindihan na marami palang nag-aklas sa pananampalatayang Romano, pinatay sila. Katulad si John Huss, mga kapatid, ay burn at stake, sinunog. Dahil lamang sa translation ng Biblia. Dahil tinranslate ang Biblia, John Wycliffe, John Huss, si John Huss sinunog Bakit? They are trying to translate the scripture to English. Pero yun mo yun, sinusubukan mong i-translate yung scripture, sinusubukan mong maging biblical sa iyong pananampalataya kung ano yung sinabi ng Panginoon, abay sinunog sila. Marami mga kapatid na tinatawag na martyr na mga reformers. Okay? Yan yung mga key figures. Ang purpose of the 5 solas is to clarify the gospel against teaching of the medieval Catholic Church. Bakit ba merong 5 sola? Para ito po maging clear sa atin, ano ba yung pananampalataya natin? No? Pananampalatayang ayon sa Biblia, taliwas sa tinuturo ng simbahang Katoliko. Okay? So to clarify the gospel against teaching of the medieval Catholic Church, which emphasized tradition, anong ina-emphasize ng medieval church? Tradition, works, and human merit. Yung tatlo na yon, yung tinuturo ng medieval age. Ano yung tinuturo niya? Tradisyon. Napakahalaga ng tradisyon. Kahit taliwas na sa Biblia, kailangan pa rin sundin. Ang daming tradisyon natin, tayo mga Pilipino, ang daming tradisyon taliwas sa Biblia. Mga kapatid, mga tinuturo ng ating mga magulang. Yun yung nilalabanan ng 5 sola. Ano pa? Works. Pag sinabing works, works-based salvation. Kasi maganda naman talaga yung good works eh. Di ba? Nagtumutulong tayo sa mga mahihirap. Maganda yung works. Pero pag ginawa mo na itong basis of your salvation, doon ka na nagkakaroon ng problema. And human merit. Kaya nga di ba, merong purgatorio human merit di ba mga kapatid? Pagka namatay ka, pupunta ka sa purgatorio, di ba, impyerno, yung purgatorio, tapos langit. Ang namamatay muna daw, pupunta muna sa purgatorio, tapos yung mga kamag-anak mo magbabayad para ipapadasal ka. May pakape. Sige, ipagdasal mo yung mahal ko sa buhay para umangat. May pagkahasa pa sa kabilang buhay. Wala sa Biblia mo yun, mga kapatid. Wala kang makikita. Sabi ng Biblia, Romans 6:23, for the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life. Walang middle ground. Walang gitna, mga kapatid. So, ganoon na nangyayari. Tradition, human merit. So, the term 5 solas, as a group summary, did not appear until much later. Hindi naman nung panahon ng medieval age, hindi naman nagsabi, 5 sola. Hindi naman Later na lang yon, dinevelop ng mga historian. Okay? In 19th, 20th, at saka 20th century na. Lately na lang yun, na-develop yung word na 5 sola. When historians and theologians look back and summarize the principle of Reformation, tinignan nila, ano ba yung turo ng mga reformers? Tinignan nila, pinag-aralan nila, itong 5 na ito, yung key principles na tinuturo ng mga reformers. Okay? So, yan yung ating history. Reformation, then 5 sola na history natin. Ngayon, ang pag-aaralan natin, mga kapatid, number 1 is sola scriptura, or scripture alone. Tandaan nyo, pag sinabing solas, alone yun, Ang timpo natin is the Bible is our final and sufficient authority. Ang Biblia, kasi ito yung number 1 talaga, kailangan logically speaking, number 1 talaga ang Bible sa lahat ng 5 sola. Bakit? Yun yung foundation natin So ang Biblia, mga kapatid, pag sinabi natin sola scriptura, the Bible is our final and sufficient authority. Ito yung authority, pag anong i-apply natin sa simbahan ng mga pananampalataya, dapat galing sa Bible. Hindi dahil sinabi lang ni pastor, kailangan tayong magdasal sa mga patay. Ay, sabi ni pastor, nasaan sa Bible yon? Kasi ang namatay ay, sabi ng Biblia, matapos ay paghuhukom. Huhukuman ka, hindi intermediate. So, dapat sa Bible, yun, binibigyan ko lang kayo ng mga example. So, ang key text natin, 2 Timothy 3:16 and 17, tsaka Psalm 19, 7-11.
The Word of God alone is the ultimate and infallible standard for faith and life, not tradition, reason, and experience. So ito yung matututunan natin na ang Biblia, ang pundasyon natin sa ating pananampalataya. Hindi tradisyon, hindi sinabi ng father, ni ministro, ni pastor, kundi ang Biblia ang ating pundasyon. It is the infallible and standard for faith and life, not tradition, reason, and experience. Lalo ng experience. Marami ngayon, kahit Kristiyano, kahit evangelical, nangunguna yung tinatawag na experience. Yun na yung nagiging basis of truth. Ay, nakita ko ang magguguho na. Sa September 22, darating na si Lord. Pinakita sa akin ng Panginoon, experience-based truth. Saan yun sa Biblia? Ano bang sinabi ng Biblia? Walang nakakaalam. Tas yung mga tao ngayon, kahit evangelical Christian, they are dating the coming of the Lord. Hindi naman yun sa Biblia eh. No? We start with sola scriptura, dito yung magsisimula, which means scripture alone. This principle reminds us that the Bible is God's authoritative word. Ito yung salita ng Panginoon, ito yung authority natin, batayan ng ating pananampalataya, the guide for our faith. No? Hindi experience, hindi na experience natin. Mahalaga ang experience, pero ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang Biblia. And the standard of our lives. Let's explore what it means to live under the authority of God's Word. Number 1, the inspiration of Scripture. Pag sinabi natin inspiration of the Scripture, hiningahan ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos ay God-breathed. Basahin natin ulit, 2 Timothy 3:16. Basahin natin. All Scripture is what? God-breathed. And profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Anong ibig sabihin po ng God-breathed? The Greek word theopneustos literally means God-breathed, hiningahan ng Diyos. Anong ibig sabihin ng hiningahan ng Diyos? Therefore, it is inspired word of God. Ang ibig sabihin po ng mga kapatid, na ang salita ng Diyos, ginabayan ng Diyos, ang human author, most probably 40 different authors of the Scripture, ginabayan ng Diyos, in-inspired ng Diyos upang isulat ang Biblia. Yun yung ibig sabihin po nun eh. That the Bible is inspired. Theopneustos. The implication is that the Bible is not merely human writing. Sabi nung iba, may nakaka-debate tayo, sasabihin nila, ay, bakit ka naniniwala sa Bible? Sulat lang ng tao yan eh. Di ba, sinasabi nila lagi yan, sulat lang ng tao yan. Hindi lang yan sulat ng tao. Tignan mo, kung sulat yan ng unggoy, mauintindihan mo ba? Kung unggoy ang sumulat niyan, hindi mo naintindihan kasi God communicated His revelation, special revelation to people. So, anong gagamitin ng Diyos? Di tao, mga kapatid. Sandali lang. Pumuputok na eh. Excuse me. Excuse me. Di ba? Gagamitin ng Diyos yung tao, hindi hayop. Di ba mga kapatid? At yung taong nakakaunawa ng mas nakakaraming salita, which is ang ginamit ng Panginoon sa New Testament ay Greek. Nung panahon nila, parang equivalent ng English ang Greek. Yun yung tinatawag na business language. Kaya ang New Testament ay nasulat sa salitang Griego. Okay? Evidence is that the Bible is divinely authored. Ano bang evidence natin na ang salita ng Diyos ay hindi lamang sinulat ng tao, kundi ito ay nanggaling sa Diyos? Anong evidence natin? Number 1 evidence is harmony among different human authors. Biruin mo, ang daming author ng Biblia, most probably around 40. Tapos ano nangyari? Iisa nang sinasabi. Tumutukoy sa Panginoon, tumutukoy sa Diyos, tumutukoy sa darating na Mesaya. Iisa yung thought nila mga kapatid eh. Magkakaibang lugar yun, hindi yun, taga-Sarja lahat. Hindi. Iba-ibang lugar sa Israel mga kapatid. Pero yung kanilang kaisipan ay iisa. The Bible was written by over 40 human authors across different continents, language, and centuries. Yet it maintains remarkable unity in message and theology. Isa eh, may harmony silang lahat eh. Parang nag-usap, pero magkakalayo. Di ba? Amazing mga kapatid eh. It's an evidence that the Bible is not just humanly authored.
Magkakaisa ng, ibig sabihin, may isang kumakausap sa kanila. Yun yung idea, mga kapatid. Magkakaiba, magkakalayo, hindi naman nag-uusap-usap. Yung gospel, siyempre, magkakasama yun. Yung mga apostles. Pero marami sa author ng Biblia, hindi mo magkakasama. Number 2, fulfilled prophecy. Anong evidence natin na ang Biblia ay galing sa Diyos? Hindi lang tao ang author niyan, kundi ang banal na Espiritu, ang Diyos mismo, ang Espiritu ng Diyos. Yung mga fulfilled prophecy. Ibig sabihin, mga propesya ng mga Old Testament at saka mga New Testament earlier New Testament, natupad. Ibig sabihin, dahil nireveal ng Diyos, kasi siya ang all-knowing God, He knows the future, He can tell it to people. Sasabihin niya, kasi alam niya ang mangyayari So kaya niyang sabihin sa tao, ipoproclaim ng mga prophets, then nangyayari. So ito ay divinely authored. Historical prophecy is around, pagbibilangin natin yung tinatawag na historical prophecy, 200 to 2,500 prophecies are fulfilled and being fulfilled. 3,000 yung 3,000 yung bilang ng mga scholar sa prophecy. 2,000 hanggang 2,500 na fulfill. Yung iba napupulfill pa lang. Katulad ng Revelation, napupulfill pa lang 'yan No? 3,000 prophecies. Meron dalawa yung tinatawag na prophecy, yung historical, yung historical prophecy and messianic prophecy. Yung messianic prophecy tumutukoy yung kay Jesus. So yung messianic prophecies are also fulfilled in Christ and some are future-oriented as well. Scholar Peter Stoner calculated, ito napakaganda, pakinggan nyo ito mga kapatid, calculated that the probability of 8 specific messianic prophecy being fulfilled in one person, kasi sinasabi ng iba, sabihin na natin 10 yung out of 10, 8 yung na-fulfilled ni Jesus. Kay Jesus lang siya yung nakapulfill ng messianic prophecy. Kasi may nag-argue Asa na tayo? Prophecies being fulfilled in one person is 1 in 10 raised to the power of 17. Ibig sabihin talagang imposible mga kapatid. Naisulat ba natin dyan? Hindi ko naisulat. Sabi niya, yung 8 na specific prophecy out of 10 na fulfill kay Jesus, talagang imposible yon. Pero na-fulfill ni Jesus Ang calculation nila ay 1 in 10 to the 17 power. Ibig sabihin talagang imposible na isang tao lang makakapulfill noon. Pero na-fulfill ni Jesus lahat yung prophecy na yun. Yung tinatawag na messianic prophecy. So, ibig sabihin, yung salita ng Panginoon is divinely authored. Pangatlo, and lastly, marami pa actually, but ito lang yung mga mahalagang importante na sinama natin. Number 3, preservation of the manuscript. Na-preserve yung manuscript, mga kapatid Okay? Pag sinabi nating manuscript, di ba, may autograph, yung original, sinulat ng mga apostol, ng mga author, human author, kasama yung mga apostol, siyempre, New Testament. Yun yung original. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, in His divine providence, kinopya yung original, yung autograph. Yun yung mga manuscript, mga kapatid. Ginight ng Panginoon, pati yung pag-transfer o pagsulat sa manuscript. Preservation of manuscript. The Bible has been copied, translated, and transmitted for over 3,000 years. For over 3,000 years, kinapi ng yung salita ng Panginoon. Kaya na-preserve yung original. Nakita niyo yung idea? Wala na yung autograph, wala na yung original. Paano na-preserve natin na meron tayo ngayon na salita ng Panginoon? Bakit? Ano yung idea? Bakit na-preserve yun? Kasi nga, yung original, nakopya na how many times? So pag pinagkumpara mo yung copy sa mga kapatid, malalaman mo kung ano yung nilalaman ng original. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Pag kinopya mo ng kinopya, okay, mayroong pagkakamali yung ibang nangungopya, di ba? Pero pag pinagsama-sama mo lahat, pinagtapat-tapat mo, makikita mo, ito, mali ito, pero ito, kopyahin natin kasi ito yung mas tama dahil pareho silang tatlo. Pero hindi lang tatlo yung sinasabi natin, thousands. Kaya nalaman natin kung ano yung nilalaman ng autograph, yung original. So number 3 evidence is what? Preservation of the manuscript, yung kopya ng autograph. The Bible has been copied, translated, and transmitted over 3,000 years from Moses to modern print. Over 5,800 Greek
manuscript. Walang kumpara dito mga kapatid. Walang nag-match na kopya ng mga ancient scripture. Walang nag-match. Yung mga ancient scripture, dalawang kopya lang ang nag-survive, 5, etc., etc. Ito mga kapatid, ang Biblia, ilang kopya nasa na tayo? 5,800 Greek manuscript. 5,800. Ganong karaming kopya ang na-preserve. So, makikita mo, kung ito'y salita ng Panginoon, tapos na-preserve, di ba, mga kapatid, God is guiding, His providence is guiding the transmitting of the Scripture, of the New Testament, plus 1,000 in Latin, Coptic, Syriac, and other languages. Despite 1,000 of copies, tandaan nyo, 99.5 of the text is consistent across manuscript. 99.5. Yung 0.5 na yon, pag pinag-aralan mo, yung tinatawag na, pag pinag-aralan natin mga kapatid, yung mga maliliit na pagkakamali na yon, yung tinatawag na scribal error, hindi siya significant. Hindi siya makaka-apekto sa theology. Yung 0.5 lang. So 99.5 of this text is consistent across manuscript. No? Talagang consistent. This means that the Bible carries divine authority in every area of life. Minsan bumibili pa yung mga tao ng libro, paano yumaman, paano maging peaceful, paano maging maayos yung pamilya, paano maayos yung business, etc. Marami. Coaching books. Bibilin kahit libo. Mga kapatid, ikumpara niyo sa Biblia. Written Word of God. Tapos, God preserved it. Nakita natin yung evidence that this is really the Word of God. Bakit natin hindi gagawing basis ng ating pananampalataya? Nakita natin, ito'y Word of God. Ito'y hiningahan ng Diyos. Pag sinabi natin inspired by God, God guided human authors to write the Scripture. Yun yung ibig sabihin ng inspiration. This means that the Bible carries divine authority. We can trust its guidance, confident that God Himself speak to us through it. Pag nagbabasa ka ng Biblia, tandaan mo, nagsasalita ang Diyos sa'yo. Sabi mo sa tabi mo, magbasa ka ng Bible. Meron tayong 365 days of reading the Scripture. Sumasabay ba kayo? Kung hindi kayo sumasabay, may pagkakataon pa kayo. Sabi nga, sakay na. Pwede namang humabol eh. Di ba? Kung nasa gitna na, ituloy na lang. Alright? We can trust its guidance, confident that God Himself speak to us. Ang problema sa ating mga Kristiyano sa panahon ngayon, mga kapatid, anong nangyayari? Sasabihin natin, Lord, speak to me. Mangusap ka, Panginoon. Pero hindi nagbabasa ng Bible. Lord, gusto kong kausapin mo ako. Bakit yung iba parang kinakausap mo? Ako parang hindi mo kinakausap. Yung Biblia mo, hindi mo binubuksan. Inaalikabukan na eh. Pag tinignan mo yung application sa cellphone, mas marami sa Netflix, mas marami sa Facebook, mas marami sa YouTube. Yung YouVersion app, 5 minutes a day. Ang binabasa lang verse of the day. Pero you spend a lot of time finishing episodes. Di ba mga kapatid? Sabi mo, Lord, I want your guidance. I want your guidance in my life. Parang hindi naman. Di ba? Mas gusto mo pa yung pakinggan yung mga wisdom ng galing sa Facebook. Ang ganda ng mga tinuturo dito. Di ba kapatid? Yung mga life coaching, etc. Hindi ba kapatid ito na ibinigay sa atin ng Panginoon We often ask God to speak to us while our Bible are closed. Sarado yung Biblia. Anong application natin? Trust God's Word and all matters of life and faith. Let us shape our decision, our understanding of God, and our daily living through the Word of God. So anong gagabay sa atin? Sa ating pagdidesisyon? Sa buhay? Paano ka magdidesisyon? Ito binigyan na ng Panginoon Alam niyo, napakaganda ng Proverbs
Pwede nating basahin paano tayo magdesisyon ng may wisdom sa araw-araw ng buhay natin. Very practical ang Proverbs eh. No, kung gusto mo matuto paano magdesisyon, paano maging wise sa buhay, ito na eh. Nasa Biblia na mga kapatid eh. Yung hayaan natin ang Bible, ang sola scriptura, ang ating authority, basihan ng ating pananampalataya. Wala nang iba. Kaya sola scriptura. And your daily living. Pangalawa, una, authority ng scripture. May authority. Bakit? Ito ay theopneustos. Ito ay galing sa Diyos. Ito ay hiningahan ng Panginoon. Pangalawa, the sufficiency of scripture. Yung Biblia ay authority ng Diyos. Authority natin sa ating pananampalataya. Pangalawa, yung Biblia enough na. Complete for doctrine and life. Wala ka nang hahanapin pa. Sabi nga nung kanta eh, di ba? Sufficiency of the scripture. Basahin ulit natin 2 Timothy 3:16. All scripture. Sabihin nga natin all scripture. All scripture. Okay? Is God breathed? For teaching, for correction, righteousness. The Bible is complete for doctrine and life. Kung kailangan mo ng turo, aral, paano mamuhay, nasa Biblia. Kompleto ang Biblia. Sufficient ang Biblia. We do not need tradition or tinatawag na traditional revelation or mystical experience to understand God's plan of salvation. Hindi na natin kailangan yung mga mystical experience, yung mga experience ng mga makabagong Kristiyano na modern Christians ngayon. Nakita ko. Ganito. Diba? Hindi natin i-discount yung experience. Okay. Pero huwag mong gagawing basis yun ng aming pananampalataya. Dahil may Biblia ang binigay ng Diyos eh. We do not need additional revelations or mystical expression. Diba? Sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw daw ang mapapangasawa ko. Diba? Nauso yan doon kami mga kabataan. Thus saith the Lord. Sinabi sa akin ni Lord. Kasi hindi laging nababasted eh. Ito, wala naman ako pinapatungkulan ng general example na nangyayari nung panahon namin. Laging nababasted. Ginamit si Lord. Kasi laging bokya eh. Sa pag nagliligaw, laging busted ako gagamitan ko ng pinagbabawal na technique. Ang pinagbabawal ng technique, thus saith the Lord. Sinabi ni Lord. Sis, sinabi sa akin ni Lord, ikaw daw. Mapapasawa ko. Actually, hindi ako nagbibiro. Maraming example niyan sa Facebook. Hanggang ngayon. Merong lalaki sa Amerika, ito, pinost ko yata kung hindi ako nagkakamali. May lalaki sa Amerika, tumayo siya sa pulpito. No? Sabi niya, nangungusap po ang Panginoon sa akin. Si sister daw po ang mapapangasawa ko. Kung ikaw kaya yon, diba? Kung ikaw kaya yon, tapos hindi mo naman tipo, Lord, I rebuke it. I rebuke it. Lumayas ka. Ganon siguro sasabihin mo, palalayasin mo yung masamang espiritu doon sa tao na yun. Kasi ayaw mo eh. Di ba mga kapatid? Sinasariban lang pala. Nauso yan eh. Yung thus says the Lord eh. Kaya yung delikado yung sasabihin natin, sinabi ni Lord. May sinabi si Lord na sa Bible mga kapatid eh. Nasa Biblia sinabi ni Lord. Yun yung basihan natin sa ating pananampalataya. Amen. The Bible narrates the full arc of redemption from creation, fall, covenant, incarnation, cross, resurrection, and new creation. Kompleto eh. From Genesis, creation, fall, na nagkasala ang mga tao. Actually, si Stephen Well, binasa ko yung systematic theology niya, 4 lang binanggit niya eh. Creation, pagkatapos ng creation, redemption, fall, pagkatapos ng creation, fall, tas redemption na eh. From fall, ang ginagawa ng Diyos, He's trying to communicate yung redemption eh. O bakit merong nag-o-offer sila ng mga hayop? Kasi nga, pino-foreshadow niya yung pagdating ng Panginoon Jesucristo eh. Kaya from after the fall, redemption, puro redemption. Kung paano niya ililigtas ang mga tao. Pinakikita niya sa atin, nire-reveal niya. And lastly, yung new creation. Yung pagbalik ng Panginoon, maghahari ang Panginoong Jesucristo. At magkakaroon ng tinatawag na new earth. Kaya nga new creation eh. No? So makikita natin kumpleto eh.
Kumbaga sa pelikula, walang bitin. Hindi ka bibitinin ng Biblia. Lahat nandun eh. Kumpleto hanggang katapusan. Hanggang Revelation. Pag binasa, sino nakabasa na ng Revelation? Meron pa ba? Meron na ba nakabasa ng Book of Revelation? Wala pa. Malapit. Malapit na natin. Nasaan na ba kayo sa reading nyo? Nakatapos na ako. Nasaan na kayo? Sa New Testament? Nasa Old Testament pa lang? So, kumpleto ang Biblia. Scripture alone fully reveals God's will. Ang kalooban ng Panginoon from creation, Christ's redemption, and etc. Yes, many things are not written, but all that is written is sufficient. Tandaan niyo, mga kapatid. Maraming hindi na isulat eh. Katulad ng lahat ng tinuro ng Panginoon Jesucristo at ginawa niya, hindi naman nasulat lahat yun eh. Pero lahat ng nasulat ay sufisyente. Enough sa ating pananampalataya. Katulad ng sinabi ni John, basahin natin sinabi ni John. John 21:25. Basahin natin. Maraming ginawa si Jesus eh. Hindi na naisulat. Kasi kung naisulat daw, baka hindi kulang pa. Kasi si Jesus nag-i-exist na eh. Before pa siya nang nag-incarnate eh. He is already existing. Marami na siyang ginagawa. Di ba mga kapatid? John 1:3 sabi, nothing that has been made apart from Christ. Kung wala si Jesus, walang nalikha. Ibig sabihin, noon pa man, may ginagawa na si Jesus. So, hindi daw enough ang buong mundong ito para isulat yung mga ginawa ni Jesus Christ. Pero, tandaan natin, sinabi rin ni John, 20:31, anong sabi ni John? Etong naisulat, enough yan, mga kapatid. You believe you may have life in His name. Una, sabi ni John, maraming ginawa si Jesus na hindi na naisulat. Kulang ang mundong ito para isulat, di ba, mga kapatid? Pero sabi niya, but these are written, itong mga nasulat, enough yan para sa ating kaligtasan, para malaman natin kung paano tayo maligtas. At sa pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, matatagpuan natin ang kaligtasan. Yun yung sinasabi ni John. So the purpose of the Bible, anong purpose ng Bible? 4. Sabi niya, profitable for what? Teaching, for reproof, correction, for training in righteousness. So ano ibig sabihin ano yung purpose ng Biblia sa ating buhay? Number 1, teaching. It tells us what is right. Ayan, tandaan niyo kapatid, napakaganda nito. Hindi tayo ang naka-invento niya. Marami ng mga theologian ang nagsabi niyan. Si Warren Wiersbe, Charles Ryrie, and Vernon McGee. Marami na nagsabi nito, nagturo nito eh. Number 1, ang ginagamit, ang Biblia, ang purpose ng Bible is number 1, teaching. Ano ibig sabihin ng teaching? Tells us what is right. Reproof. Ano ibig sabihin ng reproof? Tell us what is not right. Ibig sabihin, tinutuwid tayo, di ba mga kapatid? Correction tells us how to get right. Paano ngayon maging tama? Kinokorek tayo kasi mali yung landas mo. Kinokorek tayo. It tells us how to get right. And instruction in righteousness, it tells us how to stay right. Ang ganda, di ba mga kapatid? The Bible tells us what is right, tells us what is not right, tells us how to get right, and tells us how to stay right. Yan ang purpose ng Biblia. Napakahalaga mga kapatid. That's why the Bible is what? Sufficient sa ating pananampalataya. Rely on Scripture for guidance, teaching, and correction. Whenever you face a moral, spiritual, and practical challenges, return to God's Word. Kapag may problema tayo sa buhay, magbasa tayo ng Bible. Pag masaya tayo, magbasa tayo ng Bible. Pag malungkot tayo, magbasa tayo ng Bible. Lahat ng pangangailangan natin, ang Biblia ay sufficient. It's sufficient. Lastly, thirdly, the authority of the Scripture, it is above all human authority. No? Tapos na tayo doon. Application of the Scripture. Una, ano yung una natin? Inspiration of the Scripture, sufficiency of the Scripture, and lastly, application. It should be application. No? Application of the Scripture. 2 Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training
in righteousness. Scripture is above all human authority. Tandaan natin yan eh. It's not subject for cultural tradition and personal opinion. 3:17 na pala tayo, sorry. The application of this 3:17. Paki-post natin. So that, nandiyan ba? Yan. So that the man of God, amen. Diba? So that the man of God may be equipped, having been thoroughly equipped for every what? Good work. Yung natutunan natin how to get right, what is right, no? How to stay right, kailangan natin i-apply. Lastly is application of the scripture. Kailangan natin i-apply. Consistently read God's word. Kailangan natin basahin eh. Bakit sabi ng Biblia? Matthew 4:4, anong sabi na kanina? Binasa na ni Nanay Carol, sabi niya? Man shall not live by from the mouth of God. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon ay what? Ang ating pagkain sa araw-araw. Amen? Ang salita ng Panginoon is kasi nga, hindi nga ito cake eh, para sa special occasion. Sabi dito mga kapatid ni Suzanne Woods Fisher, God meant for the Bible to be bread for our daily use, not just cake for our special occasion. Sabi ni Suzanne Woods. Consistently read the Word of God. Pangalawa, frequently meditate on God's Word. Kasi binasa mo na eh. Consistent dapat tayo magbasa. Sabihin mo sa katabi mo, magbasa ka ng Bible. Amen, magbasa tayo ng Bible. Pangalawa, frequently meditate on God's Word. Magkaiba yung reading, magkaiba yung meditation. No, binasa mo. Ngayon, yung pag-meditate, parang ninanamnam mo naman. Nginunguya mo ng nginunguya. Ano sinabi ng Biblia? Diba? We need to meditate the Word of God. Joshua 1:8, isa sa memory verse natin. This book of the law shall not depart from your mouth. Meditate it day and night so that you will be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Do not let the book of the law depart from your mouth. You shall meditate it day and night. Mga kapatid, number 1, read the Bible. Pangalawa, kailangan natin i-meditate. What it means, ano ibig sabihin ng meditation? Meditating on God's Word involves repeatedly thinking about the verse or passages. Kailangan mo laging basa-basahin. Parang ang illustration doon, yung kambing eh. Diba? Kakain siya. That's reading. Pero pag ninunguya mo na, that's meditating. Di ba? Parang lagi, di ba, pagka nasa school nga, pagka may bubble gum, Cesar, para kang kambing. Kasi ngumunguya ng bubble gum. Ganun yung ating meditation. Repeatedly thinking about the verse or passage. Letting it sink deeply into our heart and mind. Ninanamnam natin, hayaan nating tumimo. Kasi yung pagbabasa, minsan mabilis lang. Di ba? Babasahin natin. Ngayon, meditate natin yung Word of God. Anong practical tips natin? Memorizing Scripture make meditation easier because you can recall and reflect on the verses anytime during quiet moment, daily routines, or even in challenging situation. Sa meditating, napakaganda mga kapatid, ma-memorize natin. Kasi pag memorize mo, hindi mo na kailangan mong basahin yun. Anong verse ba yun? Kasi pag na-memorize mo, o kahit nasa RTA bus ka, isipin mo. Diba? Isipin mo yung particular verse na yon. Mga kapatid, Galatians 5:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. O, diba? Pwede mong ulit-ulitin. Kasi na-memorize mo na eh. So makakatulong yung ating memorization. So anong goal natin sa meditation? The purpose of meditation is to internalize God's truth. Parang yung mga artista, di ba? Una, babasahin nila yung script, uunawain nila. Pagkatapos, i-internalize nila yung script. Oh, ganito pala ito eh. Yung sinasabi nito. Parang
ipapasok nila sa kaisipan nila, parang sila yung bibigyan nila ng damdamin. They will internalize. Understand His will and allow His word to shape your thoughts, attitude, and action. So yun yung purpose, yung goal ng meditation. No? We internalize truth, hayaan nating tumimo sa ating puso, sa ating isipan, para may isa pamuhay natin. Psalm 19 verse 10, anong sabi diyan? Yung word ang tinutukoy diyan eh. They are more, what? Desirable than gold. Even more than much fine gold, sweeter also than honey in the dripping of the... Ang tindi ng words na ginamit dito mga kapatid eh. Yung word of God, yung statutes of God, of the law of the Lord, is more desirable than gold. Pagka binigyan ko kayo ngayon, gold bar o Bible? Gold bar, pastor, tapos bibili ako ng maraming Bible. Matalino, ha? Business-minded, ha? Hindi, ang tinutukoy dito, hindi naman ito literal, mga kapatid. Ang tinutukoy, mas mahalaga yung nilalaman ng Biblia. Hindi mo dapat ipagpalit sa material na bagay yung sinasabi ng Biblia. So, ang tanong sa inyo, ano ba mas mahalaga sa inyo? Magre-reflect yan sa atin eh. Katulad ng pakikinig ng salita ng Panginoon every Saturday na lang. Doon lang mahalaga ba sa akin yung pakikinig ng salita ng Panginoon o magliliwaliw na lang ako sa labas? Doon magre-reflect eh. Yung pera ba ang mahalaga sa akin, yung trabaho o yung pakikinig ng salita ng Panginoon? Is God's word desirable for you than any material things here on earth? Mas mahalaga ba sa'yo? Is it more desirable than Netflix? Mas gusto, parang nakakatamad magbasa ng Bible, puro genealogy and Adam, Isaac came from Adam. Ayoko na. Pass na lang, pass. Mas nakaka-excite yung panonood. Yun yung natural man na tinatawag, yun yung sinful man, carnal man. Yun na yung nagsasalita kapag gusto natin yung... Kasi ang gusto ng carnal man, ng ating lumang pagkatao, yung tinuturo nating nakaraan, diba? Ang gusto niya, yung mga bagay na makamundo. O, nai-entertain ka. Yun ang gusto ng laman eh. Pero dapat yung salita ng Panginoon, sweeter than honey in the honeycomb. Mas masarap pa, mga kapatid. Mas mahalaga pa, mas masarap pa sa lahat ng bagay dito sa mundo. Absolutely apply God's word. Paano i-apply yung word of God? Consistently read the word of God. Pangalawa, frequently meditate the word of God. Lastly, absolutely apply. Hindi mamimili. Absolute. Kasi minsan maraming mga Kristiyano, pinipili lang yung gusto. Ay, teka, tatamaan ako. Teka, laktaw ako na isang verse. Tatamaan ako, hindi ko pwede i-apply. Namimili eh. Dapat absolutely apply. Kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kaya nga uulitin ko, read, meditate, and absolutely apply God's word. Reading and meditating on the Bible is not enough. We must live it out. Ipamuhay. Sabi mo sa katabi mo, ipamuhay ang salita ng Diyos. Yan. Pamuhay. Hindi lang binabasa. Hindi lang minemeditate. Dapat ipinamumuhay. Kaya nga yung ating mission ng simbahang ito, seek? Okay. Yung seeking, reading yun, tsaka meditating, studying. Seek, live. Ba yung pinag-aralan mo, ipamuhay mo. Hindi pwedeng naandun lang sa seeking. Seek, live, then proclaim. I-share mo rin sa iba. Diba? Ina-apply mo, i-share mo sa iba. Hindi pwedeng mauna yung share sa iba, tapos hindi mo naman pala ina-apply. Kaya logically, arrange. Seek, live, proclaim, i-proclaim mo. Then lastly, you defend the word, the truth of the word of God. Sabi ng James 1:22, do not merely, what? Listen to the word of God and deceive yourselves. What? Do? Sabi mo sa sarili mo, do what it says. Kapag ka daw, nakikinig ka lang ng preaching, nagbabasa ka lang, minemeditate mo lang, pero hindi mo ina-apply, you deceive yourself. Niloloko mo yung sarili mo. Hindi si Lord ang niloloko mo, kasi hindi mo maloloko si Lord eh. Coram Deo, alam niya lahat eh. We are living in the face of God, mga kapatid. Alam niya lahat.
Kaya sabi dito, do what it says. Gawin natin yung sinasabi ng Biblia. Daily application of Scripture strengthens our walk with God and shapes our character. Amen? Lagi natin ina-apply ang Biblia, lumalago tayo sa ating pananampalataya. Kaya walang instrumento ang Diyos sa paglago ng isang Kristiyano, kundi ang salita ng Diyos. Sola Scriptura. Yan ang ating pundasyon. Yan ang basis ng ating paglago. Kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagbe-meditate, hindi mo ina-apply, hindi ka lalago. Apart from the Scripture, walang paglago, mga kapatid. Baka nagtataka ka, ilang taon na ako, ilang taon na akong Kristiyano. Bakit yung aking paglago ang bagal? Mabagal pa sa pagong. Bakit? Tanongin mo sarili mo, are you dwelling upon the Word of God? Are you feasting? Lagi ka bang kumakain ng salita ng Panginoon? Kamusta yung devotion mo? Kamusta yung pagbabasa mo? Pananalangin mo? Yun ang magdedetermine. Self-check. Examine yourself. Baka hindi ka makalago, hindi mo ma-apply yung salita ng Panginoon. Hirap na hirap kang i-apply yung salita ng Panginoon. Bakit kulang tayo sa pagdwell sa salita ng Panginoon? Sabi ni King David, di ba? Sabi ng psalmist, particularly psalmist, sabi niya, ang salita ng Panginoon ay more precious than gold and sweeter than honey dripping in the honeycomb. Make it a habit to read, meditate, and obey the Word of God every day. Let Scripture guide your speech, your work, your relationship, and your worship. Sola Scriptura teaches us that the Bible alone is God's authoritative Word. It is inspired, sufficient, authoritative, and meant to live out. Sabi ni Agustin, mga kapatid, when Scripture speaks, God speaks. Pag nagsalita ang Biblia, nagsasalita ang Diyos. As we begin the series on the 5 solas, remember that all the truths of the Reformation flow from God's Word. Let us stand firmly on Scripture. Trust it, obey it, and glorify God all we do. Amen? Thank you, Jesus. Let us all stand. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na natutunan po namin sa